So, kani nga butang mao ni siya ang suffering. So, ingna imuhang kaugalingon, suffering. Ayan, suffering, no? So, most of us dili gyud ganahan og suffering. Pero before ta mo padayon ana nga word kani nga karon nga kabuntagon, let us pray. So, akong gihangyo ang tanan sa pagpiyog sa tong mata, let us ask the Lord for his guidance, his presence. Lord, we bless you, we glorify your name, O God. Salamat kay Ginoo having us here today to worship you, to bring glory to your name, Ginoo. Lord, ikaw ang rason nga nung naami karon. Lord, we're humbly asking, Ginoo, sa imong presensya, Lord God, magauban karon kanamo. Holy Spirit, be with us, Lord, and guide us, Lord, with all your wisdom and understanding and your knowledge, Ginoo. Teach our heart, our minds, Ginoo, with your truth, Ginoo. Your word is the truth, Ginoo. Lord, transform our thoughts today through your word, Lord God. Hallelujah. And hinaot pa unta, Ginoo, nga matag kinabuhi karon, Ginoo, nga makadungog sa imuhang pulong. I pray nga kaning dili lang, Ginoo, taman nga among ma-receive, Lord, but Lord, amo agyong puy-an, Lord God, the rest sa among kinabuhi, Lord. And we're asking also sa imuhang protection karon kanamo. And Lord, walay mga buhat, Lord God, sa kaaway nga magmadaogon. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan na to usab ato ang Ginoo. Amen. Hallelujah. So mo to siya, no? Ako ang i-share sa inyo something most of us naturally dili gyud kaning dili ganahan, and that is suffering, no? So most of us don't like kaning dili ganahan og suffering. Sabi ganahag suffering dari? Wala, no? Wala, no? Usually what we do is, in as much as possible, we avoid kana nga mga butang. We avoid pain. We avoid kaning rejection. We avoid mga misunderstanding. Dili ta ganahan og criticism. Dili ta ganahan og kanang mga unfair nga treatment. Nana ba yung mga naka-experience direct mga unfair nga treatment? Gamay, praise the Lord sa uban, no? So mga ingana, we in as much as possible, we avoid kadto nga mga butanga, no? And pag moabot na gani ang mga difficulties in life, no? Usually when we pray, no, mo pray dayon ta ba nga Lord, kaning remove this kaning problem. Mo gina ang initial nga buhaton sa tao pag nana ang mga difficulties in life. Lord, remove this problem. Make this kaning situation easier. Kasi pag ganahan nga lisod-lisod naay mga kalisdanan sa kinabuhi, no? Or we pray nga, Lord, protect me from pain. Nga untana ganing wala lang koy maagian nga mga inganang mga butanga. No? So wala may dili man sayop nga kana bitawng mangayo ta sa Ginoo og tabang. No, there's nothing wrong yung nanang mga butanga. In fact, ang ato ang amahan gani sa langit is nagpangga gyud sa ato ang tanan. Amen? Amen? Nag-care gyud ang ato ang amahan sa langit sa matag usa kanato, no? But sometimes mga igsoon, ang Ginoo does not immediately remove kanang mga difficulties in life, tama? No? But instead, gitagaan ta niya og strength to remain faithful while we are walking kana nga season sa ato ang kinabuhi. Amen? Amen? So that is why ang context karon nato, ang word karon nato is makita nato karon in the book of Acts chapter 5. So makita naman tingali. So diara in Acts chapter 5, the apostles kay nagwali sila or nagpreach sila about kang Jesus. And God was using them mightily. God was using them powerfully. Ang mga tao kay nangaayo sa ilahang mga balatian. Ang ilahang mga kinabuhi were transformed na mga bag-o gyud sila. Amazing kaayo. And many of the sa mga tao kaniadto while the kaning mga apostles kay nagpreach, they believed in the Son of God. They believed Jesus Christ. Nadawat sila, nakabaton sila og kaluwasan nga naa diha kang Jesus. Apan, kining mga religious leaders,
Nagselos sila. They were jealous, no? That is why in Acts, in verse 18, dara in chapter 5, yung dara, they arrested the apostles and put them in public jail. So gipriso sila. They were not arrested. Wala sila giaresto because they commit a crime. Makita na to? But they were arrested for preaching Jesus. And then, pagkagabi ni Ana, niabot ang gabi na ini anghel nga niabot o giablihan ang prison doors o giingnan sila diari in verse 20. Ana din ang anghel, go, stand in the temple courts and tell the people all about this new life. Now, kung atong i-notice, ang giingon sa anghel diari, wala nag-ingon ng anghel diari nga pagpagawa sa ila, okay, panglakaw mo, unya adto mo sa inyohang balay, panago mong tanan. Wala nag-ingon ang anghel diari nga, okay, hinahinay lang mo, unya pag mag-abot na mo sa inyohang balay, panago mo, kay aron mo, mga kaning, walay dautan nga mahitabo sa inyo ha, paghilom-hilom na lang mo. Wala nag-ingon ang anghel diara. But instead, unsay giingon diara sa anghel nga nagpagawas kanila na sila, go and tell the people about this new life. In other words, go. No? Go back and continue preaching. Amen? And then the apostles obeyed. Pagkabuntag, sayo kay sila digto, nagsangyaw sila, abot lang gihapon kang Jesus. And then katong gipangita na sila dito sa prisuhan, wala naman sila dito, gipangita sila sa mga religious leaders. By the way, kani nga mga religious leaders, they are the same leaders nga nagkaning katubitang wali last Sunday, katong nag-cast out adtong butang nga nakakita. The same po din nga mga religious leaders nga nagpalansang kang Jesus dito sa cross. And then katong nahibalaan nila nga naa sila sa kaning temple, nagwali, nagpreach about kang Jesus, giaresto na pud sila og balik. Gidala sila balik sa Sanhedrin. Kaning mga Sanhedrin mao ni ang mga Jewish ruling council. And then the leaders reminded them that they had been ordered nga dili na musangyaw sa ngalan ni Jesus. And then Peter answered in verse 29, ano siya? We must obey God rather than human being. So the apostles were threatened. Ihulga, gipanghadlok sila, no? They were beaten, gibunalan sila, no? They were flogged and ordered not to speak in the name of Jesus. Dari na to na makita in verse 40, then, they called the apostles and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus. And then, unsay lang gibuhat, gibuyan na sila. Makita na to dari mga igsoon nga they were flogged before sila gibuyan. Now, sa may purpose aning flogging? Or kaning beating? Anong gibuhat ni sa ilaha? No? Gibuhat ni sa ilaha, or ginabuhat ni sa ilaha kaniadto for physical punishment. For disobeying ang council's order. Giingnan na ba sila nga dili magsangyaw sa ngalan ni Jesus? And then these are the Jewish ruling council. So pwede kay sila mag-punish og tao once nga mo disobey sa unsa ilahang order. And then they did so. Ilahang gibuhat for disobeying the council's order. Naay physical nga punishment. Another is for public humiliation. Gipakaulawan sila ngano man. Public meaning open. And this is intended to weaken ang ilahang credibility. Pakaulawan, muraragod sa nahitabo karon nga impeachment nga tan-awon ang imuhang background unsa ka
credible, no? So ingana pod gipunish sila to weaken ang ilahang kredibilidad. Another is to intimidate aron sila hadlokon, no? Warning them not to preach about Jesus again. Another is to assert ang authority sa mga religious leaders o kani nga mga Jewish ruling council. Naunsa ka severe ning flogging in verse 40. Dili lang ni siya ingon nga bunal nga murag bata bitaw na bunal nga gibunalan lang ang imuhang paa unya okay na. No? Dili po ni siya ingon nga kaning symbolic nga punishment. 39 or 40 minus 1 kalashes ang ibunal sa ilaha atubangan kay tanggalon man ang ilahang sinina atubangan og ang likod. 40 minus 1. Kaya ang 40 mao naman na ang maximum. Dili na po sila pwede mulapas ana kay wala naman sa ilahang balaod. That is why 40 dili nang nilagi, wala na nilagi pasubrahan pa. 39 lashes ang ilahang nadawat or 39 ka mga flags ang ilahang nadawat. O kaning 39 ka mga bunal mga igsoon maghatag ni sa ilaha og ikaw da bunalan og 39 atubangan og liko dili ba manghubag na ang imuhang lawas. Maybe ang uban ani kay mga samad gyud. Sama sa nahitabo kang Jesus but kato kang Jesus lahi po to nga form. Although na flagging but it is Roman nga flagging. It is the most severe siya. Unlike this one dili kay siya ingon ana ka severe pag Jewish pero the same lang gyapon. Nayuban ani magsamad-samad gyud. Na severe pain or maglisod na sila og move, no? There will be kaning possibility of nayuban nga kaning naagyoy long-term nga injury. Pero kani siya nga butang it is really kaning extreme and painful nga nga nabuhat sila. It's humiliating punishment. And then abot na ari in verse 41, mao ni siya ang ato ang key verse karon nga morning ngun siya dara. The apostles after sila gibunalan left the Sanhedrin unsa sila rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. The name there is Jesus, no? Surprising kayo no nga gibunalan sila but they were still rejoicing. Murag bata bitaw nga ang mga badlongon lagi nga bata nya mabunalan sa ginikanan magngisi pa. Ikaw ang ginikanan sa puton, dungaga na lang nimo. Pero kani mga dagko na baya ni. After sila gibunalan, gibuyan and then they were rejoicing. No? Ang ilang lawas, murabag kung i-feel na to, grabe ang kasa for 39 kalashes. Their bodies were hurting, nasakitan, but their hearts are still worshiping sa Ginoo. Amen? No? Wala sila nag-rejoice because pain was kaning enjoyable. Kinsa bugod tayo malipay nga bunalan. No, wala sila nag-enjoy because pain itself was enjoyable, but they rejoice because ang ilahang suffering gapakita that they had remained faithful diha kang Jesus despite sa mga threats, despite sa humiliation, and despite sa physical injury. Amen? So ato ang topic for this morning is, or this Sunday, is worthy to suffer for His name. That is why there in Acts chapter 5 verse 41 mo na to ang verse, no? Now, sa dili pa ta mo padayon, no? Klarohon lang nako no unsa day buot pasabot aning topic karon nato. Karon nga buntag, no? Now, being counted worthy to suffer, dili buot pasabot nga ang mga apostol naka-earn og kaluwasan
pinaagi sa ilahang pain, no? Dili ingon ana. Wala usab diarin kaning nagpasabot nga ang mga Kristohanon kinahanglan nga mangita og pag-antos. Murag kita gyud mangita gubot, no? Dili sad ingon ana, no? Buot pasabot mga igsuon that God graciously allowed kani nga mga apostle to represent Jesus faithfully bisan pa og mahal ang kapalit sa ilahang pagtuman. Their suffering did not make them worthy, but rather it revealed the worth of the one nga ilahang gina-follow. Nasabtan na to? Balik ko na ko. Their suffering did not make them worthy. Rather, it revealed the worth, ang bili of the one nga ilang gina-follow or ilang ginasunod. Mga igsoon, when we understand the worth, ang bili ni Jesus, we will remain faithful to Him even when the obedience becomes costly. Amen? Now, worthy to suffer for His name. Una, following Jesus may bring opposition. Ako na ning na-share last Sunday. But this is different. Amen? Following Jesus may bring opposition. The apostles, makita na to, actually diari in the previous verse, mga chapter, ang mga apostles were doing good. Actually, no? Nagtabang sila sa mga brothers nga naay kalisdanan, nag-ayo og mga naay balatian. Di ba maayo man nga buhat, tama? They were doing good. Nag-preach sila sa kamatuuran, nagtabang sa mga tao, nag-heal sa mga sakit, and they point people diha sa kaluwasan nga naa kang Jesus. Pero makita nato, bisag ingon ana ang ilahang gibuhat, bisag maayo ang ilahang tumong, ang ilahang gipangbuhat, nag-atubang gihapon sila og oposisyon. Sometimes di ay mga igsuon nang hunahuna nato bang or maghunahuna kita nga kung gibuhat nato ang kabubuton sa Dios, murabag everything should go smoothly. Tama? Sometimes we think nga when we do the will of God, murabag everything would just go smoothly. Say hunahuna nato ba sa tao nga kung gitawag ko sa Ginoo di ara, wala gyud nay problema nga moabot. Say hunahuna nato nga if I am obeying God, everyone will understand me, no? But the Bible, mga igsuon, wala gatudlo nga ang obedience always leads to comfort. Ang Biblia wala nagatudlo nga ang ato ang pag-obey magdala always og kaharuhay sa kinabuhi. Sometimes obedience leads us directly into opposition. Di ba sa ingon ni Jesus in John chapter 15 verse 18, ana si Jesus, if the world hates me, keep in mind, ana siya, that it hated me first. Jesus wala siya nagsaad that everyone would accept us. Wala siya nag-promise nga ang atoang faithfulness would always be popular. But rather, giwarn niya ang iyahang mga disciples that following Him could bring opposition, misunderstanding, and even pagani persecution. No? Makita na to that some believers, giaresto sila because of their faith. Ang uban, they lose kaning mga opportunities. Nag-face og rejection from family. Ginabinuangan sa eskwelahan or ginakriticize sa trabaho because they refuse to compromise. Mga igsoon, dili tanang kalisdanan nga atong maagian usa ka persecution tungod sa atong pagtuo. Apan matag usa ka nato
or matag kalisdanan mahimong usa ka higayon aron magpakita ug mapalig-on ang ato ang pagkamatinud-anon diha sa ato ang Ginoo. Amen. Dali kayong moingon nga I follow Jesus. When following Jesus, dili siya mag-cost sa ato no? But kung sulayan na gani ang ato ang faith, but our faith is tested kung atong obedience mahimo na siyang uncomfortable. Diha masulayan ang ato ang faith. No? Mga igsoon, asa nga bahin sa atong kinabuhi, kita karon gitintal nga muhilom, mo kompromiso, no, sa ato ang pagtuo. Asa nga bahin sa ato ang kinabuhi karon nga kita, no, kaning ginatintal nga masuko, muundang or muhunong sa pag-alagad tungod kay lisod ang pagtuman kang Jesus. Tingali basinaan ni siya sa inyuhang pamilya, no, sa trabaho, sa eskwelahan, or sa imuhang relationship. Pangutanon nato ato ang kaugalingon ba? Unsa ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton niini nga kahimtang bisan pa og adunay kapalit ang ato ang pagtuman. Maigsoon, will we tell the truth kung ang pagpamakak kay mas sayon? Magpabilin batang pure, putli, kung ang kultura nato karon is nag-celebrate sa sala? Mo speak bata about sa kamatuuran, about kang Jesus, kung ang mga tao karon ginaingnan ta nga maghilom. Di ba mo man na ang nahitabo karon, there are mga countries nga bawal na ka mag-preach about kang Jesus. Na ay mga schools in other countries nga dili na ka pwede maghisgot about kang Jesus. And to tell you mga igsuon, padulong ta dira. Gali diari sa ato ang nasod na anay balaod nga anti-discrimination, diyan na magsugod. Will we speak about Jesus when people tells us to be silent? So following Jesus may bring opposition. Isa na mga igsuon, no, that is why ako ning gipili nga kaning topic or word karon ni Lord, because moabot ang panahon diha gyud ta padulong nga ang magwali taman lang ka dara, mag-preach lang ka about diha lang ka sa inyong simbahan, but bawalan na ka sa gawas. Unsa ato ang buhaton kung moabot na? Or magpaabot pa bata kung moabot na ang mga butanga? Amen? So following Jesus may bring opposition. Pero kung kana nga opposition moabot because nagpabilin ta nga faithful diha kang Kristo, paunsa man pud nato na siya masabtan karon? How should we see it? Makita ba nato, tan-awon ba nato na as something kaulaw? O kaning kapildihan? Amen? Ikaduha is suffering for Christ can be an honor. Tingnan mo ang kaugalingon, honor. Now, diari in verse 41, the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering of suffering disgrace for the name. Grabe ang kaulaw nga ilahang na-experience kaniadto. The world, makaingon ta nga, di pa kaulawan yun sila. Pero ang langit, gina-honor sila. Amen? Ang mga religious leaders, they were, gipanghulga sila. Nga murabaog sila mga kriminal, no? But ang ilahang mga buhat, mga igsuon sa mga apostles,
the Lord counted them as His faithful nga mga witnesses. Amen? Nasabtan sa mga apostles ba nga ang ilahang suffering kang Jesus, murabag it connected to ganing mas lalom, napabitaw mas lalom connection diha kang Jesus. No, they were rejected. Bisan si Jesus Jesus has been rejected. Si Jesus has been falsely accused. Gibunalan sad siya. Gipakaulawan sad siya sa daghan. But Jesus, ang iyang suffering, He still remain obedient diha sa ato ang amahan, sa iyang amahan sa langit. And karon kani nga mga apostles niya are walking in the same footstep sa ilahang Ginoo. Pero ato lang klaruhon no nga ang suffering mga igsoon itself is not always, dili na siya always proof of faithfulness. Sometimes ang mga tao mag-suffer because na sila yung mga foolish nga mga decision. Na dili nato na pwede i-count as ato ang faithfulness sa Ginoo. No? Sometimes ang tao mag-suffer because nagtrato man pud sila og dili maayo sa uban. Dili po nato na siya pwede nga i-count as faithfulness, no? There is a big difference between suffering because natay gibuhat nga sayo and suffering because we did right. No? Ang mga disciples nga to ang gitanaw diari, they suffer though nagbuhat sila og tama. Amen. Mo pagani in 1 Peter chapter 4 verse 15 to 16 dingon dara, if you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any other kind of criminal. However, if you suffer as a Christian, ay mga Kristohanon diari, do not be ashamed. Ayaw kaulaw, but praise God that you bear that name. Amen? Kung ginabugal-bugalan ka, if you are kaning rejected, no, kung nawadaan ka og kaning mga oportunidad sa work, sa komunidad, because you bear that name nga anak ka sa Dios, then praise the Lord. Amen? But if we suffer because mga bastos ta, tungod kay dishonest ta or careless ta, then we should repent. Amen? But if we suffer because nagpabilin tang matinud-anon diha sa kang Jesus, then we do not need to be ashamed. Dili ta dapat maulaw. Amen? Kabalo mo, many people gusto og power sa resurrection, pero dili pud gusto og kaning suffering. Usahay, gusto nato ang crown. Because na may gisaad nga crown ang Ginoo nang naa sa Bible, no? Para sa iyang mga kanakan, gusto nato ang crown, pero dili sad nato gusto ang cross. Di ba? Gusto lang nato kaharuhay. Panalangin, unya walay kalisdanan, no? Gusto nato og victory, pero dili pa siya ta gustong mag-sacrifice. Gusto nato nga gamiton ta sa Ginoo, unya dili man sad ta gusto nga mahimong uncomfortable ang ato ang kinabuhi. Kitang tanan, no? Kung gusto ganita nga magpagamit sa Ginoo, then expect na gyud nay uncomfortable nga mahitabo sa imuha. Amen? Kung gusto kag kadaugan, then sacrifice. Kung gusto ka sa crown, then carry the cross. Amen? Ingon pagay si Jesus in Luke chapter 9 verse 23. Ana siya, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross
daily. And follow me. Ingnay mo katapad daily. Wala nag-mention diara in every other day or every other week murag Bible study. Nga diha lang ta mag-obey. But ingon ni Jesus, daily. No? Taking up our cross, mga igsoon, may cost us ang ato ang comfort, ang ato ang popularidad, ang mga opportunity, even mga relationship. Apan, walay bisan unsa sa atong mga sakripisyo, alang kang Hesus ang makatupong sa iyahang sakripisyo nga gibuhat alang kanatong tanan. Balik ko na ako, walay bisan unsa sa atong mga sakripisyo alang kang Jesus ang makatupong sa iyang sakripisyo alang kanato. Sa iyang gibuhat, iyahang gibiyaan ang iyahang glory dito sa langit. Ninaog siya. Iyahang gibayran ang ato ang mga sala na dapat untana kita ang mag-suffer. Gidalan niya ang ato ang mga sala dito sa cross. He died on the cross. Instead, nga kita dapat ang ilansang dito. He rose again, aron na atay kinabuhing walay katapusan. Amen? Munang walay bisan unsa sa atong sakripisyo alang kang Jesus nga atong ma-experience de ang makatupong sa iyahang sakripisyo pod alang kanato. Naiuban mo ingon nga sobra na kayo ka Lord. But think sa iyang sacrifices pod sa imuha. Amen? Mga igsoon, is the name of Jesus worth more than or more sa atoa kaysa sa atoang kaharuhay? Ang iyahabang approval, ang approval ba sa Ginoo kay worth more kaysa sa mga pagdayig sa mga tao? Ang iyahabang kamatuuran worth more than sa temporaryo nga kalampusan. Ang iyahabang presensya worth more than popularity. Kabalo mo ang mga apostles, they understood that Jesus was worthy. His name was worthy sa ilahang obedience. His name, or Jesus, was worthy of their sacrifice, of their suffering. Now let us read this. Ngundari. We remain faithful. Dili kay tungod. Obedience is always easy. Although obedience di mayon easy, but because we remain faithful, because Jesus is worth more than whatever obedience may cost us. Nay mga faithful di ari? Amen? No? Because si Jesus is worth more than whatever obedience may cost us. Suffering kang Jesus Christ can be an honor. Pero dili buot pasabot nga easy na siya or painless. No? Ang mga apostles kay they are wounded. Wounded physically ug wounded emotionally. No? Yet they are still rejoicing. Amen? And then the question po karon is, paunsa man mag-rejoice while they are hurting? No? Jesus gives joy that suffering cannot
take away. Jesus maghatag siya og kalipay that suffering dili makakuha. Ang mga apostles katong nibiya na sila sa council, sa Jewish council, they were rejoicing. No? Ang ilahang mga samad ato sa lawas wala pa baya na ayo. No? Ang threat sa ilaha, ang hulga sa ilaha, naagi hapon. Yet naagyod sila, naagi hapon ang kalipay nga nagpabilin sa ilaha. Ang Kristohanon nga kalipay, mga igsoon, does not mean nga magpretend ta nga everything is fine. Dili sadbot pasabot nga ang ato ang kasakit, dili na siya sakit, no? Or dili na tamang hilak, no? But Christian joy, mao ni siya ang confidence. Ingna imong kaugalingon, confidence. It is the confidence that God is with us, God is working in us, and God will remain faithful. Mao na ang Kristohanong kalipay. Kay ang happiness, it depends on what is happening sa ato ang palibot. But joy depends on the Lord nga nagpuyo sa ato ang kinabuhi. Amen? No? Ingon ni Paul in Philippians, in Philippians 4:4, nagsulat sa ani, no? Katong naa na siya sa prisuhan. Ana siya. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Ingnan mo katapad, rejoice. Wala nag-ingon si Paul di ara nga rejoice in your comfortable situation. Wala nag-ingon si Paul nga maglipay lang mo kung namo sa inyong kaharuhay. But he said, rejoice in the Lord. Ang atong mga circumstances, mga igsoon, mag-usab-usab yun na, but the Lord never change. Mao gyud na atong always i-remember. Biyaan man ta sa mga tao, siradaan man ta og pultahan, mga oportunidad, no? Ang ato ang mga health, ma-weekend man, na may mga disappointment nga moabot sa ato ang kinabuhi, but remember this, Jesus remains the same. Maka-experience man ta og mga disappointment or ma-misunderstood ta sa uban, but Jesus magpabilin lang gihapon siyang matinud-anon. Kabalo mo ang mga disciples, nagpabilin sila diha sa Ginoo, sa ilahang relasyon diha kang Jesus, because Jesus was more important than sa ilahang kasakit. Munang ayaw papilde sa imuhang kasakit. Ikaw ang alaot lang gihapon, ana. Kung maura na hinungdan nga dili na ta magpadayon sa ato ang pagpangalagad. Ang mga disciples, gapabilin sila diha sa Ginoo sa ilahang relationship because mas importante ang relasyon nila sa Ginoo kaysa sa ilahang pain. Kabalo mo, kanapod siya nga kalipay is maupod na atong makita sa kinabuhi ni Stephen in Acts chapter 7, mga igsoon. Kabalo mo si Stephen, siya ang first martyr sa Bible. Gipatay sa tungod sa iyahang pagtuo. Si Stephen nakatubang siya og opposition because he faithfully speak the truth. Unya kay dili magyud siya mapildi bisag unsaon og argumento sa uban tungod sa iyang testimony, sa iyang gibuhat, gidala siya sa gawas. Gipalibutan siya og daghan kayong mga tawo nga nasuko kayo sa iyaha. But instead of focusing sa gadto nga mga tao nga nag-oppose sa iyaha, sa iyahang gibuhat, tanaw siya sa langit. Iyahang gifix ang iyahang eyes kang Jesus. Mo ni ang response karon ni Stephen, ana siya. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory
of God. And Jesus, standing at the right hand of God, ingon ni Stephen, "Look, I see heaven open, and the Son of Man standing at the right hand of God." Kabalo mo mga igsoon, mauni isa sa mga sikreto aron ta magpabiling faithful bisan sa ato ang mga suffering. Keep looking kang Jesus. Sama sa gibuhat ni Stephen. Si Stephen, kabalo mo yun sa pagpatay, stone to death. Bisan tuod gi-stone to death siya, he prayed. Ana siya, "Lord Jesus, receive my spirit." Then iha pa yung gidungagan, "Lord, do not count this sin against them." Stephen suffered like Jesus. Di same man po na giingon ni Jesus, di ba? Lord, sa to yung giingon ni Jesus, "Forgive them because they did not know what they are doing." Stephen suffered like Jesus, and he responded like Jesus. Mao ni ang kayang buhaton sa Holy Spirit sa ato ang mga igsoon sa ato ang kinabuhi. Amen? No? Kung wala ang Ginoo, ang suffering could make us bitter. Pero kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi, suffering can make us more like Christ. Kung wala ang Ginoo, pain can punon niya ato ang kasing-kasing og hatred, kasuko, kapungot. Pero kung naa ang Ginoo, pain would teach us to forgive. Without God, ang rejection, dauton ta. Pero kung naa ang Ginoo, ang rejection, pwede niyang i-deepen ang ato ang dependence diha sa iyaha. No? Maybe na uban karon sa atoa na misunderstood or gi-reject or you are treated unfairly. So do not allow bitterness to control ang imuhang kasing-kasing. Look or keep looking diha kang Jesus. Amen? Church, there is a joy that suffering cannot take away. There is a peace that people cannot remove. O kana siya nga joy is makita nato kang Jesus Christ. Ug ang kalipay diha nga gihatag ni Jesus does not only dili lang ta i-comfort sa ato ang suffering, maghatag sab na siya og kusog og courage aron ta makapadayon sa unsay gitawag niya nga buhaton nato. Amen. Last, suffering should not stop our witness. In verse 42, day after day, ingna imong katapad. Wala diha na ingon nga every other day. Or every Sunday. Unsay lang gibuhat? Day after day in the temple courts and from house to house. Unsa daw ilang gibuhat? They never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Unsay giingon sa mga Pharisee or mga religious leaders? Ayaw na mo pag-preach. And that is considered as wala ka nag-obey sa mga leaders. Unsay buhaton sa imuha? I-flag. O, nag-preach na po sila, aning adlaw, bunala na po. And then the next day, mag-preach na po sila, and then bunala na sad. And then the next day, and the next day. Ang mga apostles, they are gipanghulga, beaten, and ordered to stop preaching. Yet, they never stop. Munang gamay lang nga problema mga igsuon, ayaw undang. Kung naay pagsulay, ayaw ka discourage. Hilak lang, pero ayaw undang. Amen?
Wala sila nag-ingon di ara nga, we tried but lisod man kaayo. Mo binay usahay ato ang buhaton, istorya. Lisulay man ko, pero maglisod man yun. No? Wala man sila nag-ingon po di ara, they tried but lisod man. They did not allow suffering nga usbon ang ilahang calling. In fact, nagpabilin sila, nagpadayon sila nga mag-preach in public and in private. Nag-preach sila from house to house and day after day. Kabalo mo ang ilahang mga samad sa ilahang lawas, pinaagi ato nga mga beatings, flogging, they are now part sa ilahang testimony. Kanang mga samad nimo karon tungod na mga tungod sa suffering nga imong gi-go through, because you bear that name, it would be part sa imong testimony someday. Kabalo mo kaniadto katong eskwela pa mi nami mga natay mga brethren nga gingnan gyud sa ginikanan nga undang na og eskwela kung magpabilin kang born again. Pero wala gyud sa ni undang. Pabilin gihapon sa diha sa Ginoo. You know, kanang wound nimo karon because of you bear that name, it would be your testimony someday. It is one thing to speak about Jesus when it is easy. Di ba? Kung okay, paglabi na pag naa ka sa church, pag walay problema, dali ra kay mo storya about sa Ginoo. Pero it is another nga magpabilin gihapon kang storya about kang Jesus after ang imuhang obedience nag-cost sa imuha. Ang ato ang testimony mga igsoon becomes powerful when people makita nila nga nagpabilin tang matinud-anon bisan sa mga lisod nga panahon. When they see us nga nag-worship lang gihapon during sa ato ang pain. Nihatag og pasaylo to those nga nakapasakit sa atoa. Magpabilin gyapon tang honest when this honesty would benefit us. Nga mag-serve gihapon ta when we are tired and saligan ang Ginoo bisan sa ato ang kawad-on. Again, our response to suffering may become one of our greatest testimony. Kaniadto, hilig mi tong nag-eskwela pa mi hilig yun mi mosulod og mga boarding house, mag-share and then mag-conduct na day mig Bible study sa MSU. And it's kaning kabalo man taan ng Muslim community, no? There was one time nga sa amoang street, 7th Street, nami gina reach out nga balay. Then daghan gyud mi ana. Muha nang kuanan. So tumidigto and then nisugot sila nga mag-Bible study. Siguro katulo siguro to nga balik namo digto. Ingon na dayon tong ang tag-iya wala man toy problema. Tama no? But there is murag paryente niya nga giingnan mi nga kung magpabilin mo di ara ayaw mi ninyo basula kung naay granada nga moabot sa inyo. Pero kabalo mo nabe uban ato nga nagpabilin sa Ginoo. So our response to suffering may become one of our greatest sermon or ato ang testimony sa uban. Amen? Remember this. A lamp is most valuable when the room is dark. Wala na nagamit karon og lampara, no? Kasi gagamit pag lampara ron silang balay. Hanap itong gas niya, butangan nimo og pabilo, sindihan na, mao man na kaniadto. Nya pag magsakit imong tiyan, kuha day ka to sila alam mo i-haplas nimo. Haplasan na imong tiyan. Kasi naka-experience na. Di ba katong sa lamparan ang gas man to niya, katong sa pabilo, kuhaan din to kay ihaplas sa lawas ang gas. Maayo pod ba ya?
No? Remember na ko sa kong mama. So a lamp is most valuable when the room is dark. So di kaya nato ma-appreciate ang kandila, tama? Pag naay kuryente. Pero mahimo siyang valuable kung wala na'y kuryente. Amen. Sometimes we do not see ang resulta sa ato ang faithfulness diha dayon. Nabitong teacher, pag mag-plant na gani na siya og kamatuoran sa kasing-kasing sa iyahang mga estudyante, wala man siya kabalo unsay final result adto. Ang usa ka believer may kaning stand for truth in the workplace and then makasinati siya og loneliness, no? Sayang pastor magwali, wala siya kabalo kung naabay na sabtan ang iyahang mga tinun-an, ang iyahang giwalihan, naabay nakuha or nabag-o ba? No? Naaba, tanaw na imong tapad. No? But God sees every act of obedience. Amen? Nakita na sa Diyos, matag obedience nimo. Hapit na tamahuman, ay kabalaka. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Walay atong gibuhat diha para kang Jesus nga nasayang, nausik. Ang atong mga prayers, dili gyud na siya masayang. Ang imuhang faithfulness, dili gyud na siya masayang. Imuhang sacrifice, dili gyud na masayang. Kanang itong mga hilak tungod sa imong faithfulness, di gyud na mausik, di gyud na masayang. Ang imong witness nimo, di gyud na mausik, di gyud na masayang. Dili man nato makita diayon ang kaning mga pagpamuhat sa Ginoo. Pero pwede jud kay nato siyang saligan sa tanang panahon that God is working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Because God is a way maker. Amen? The apostles never stop. Si Stephen, wala siya ni talikod diha kang Jesus. Ingon pa ni Paul, diari in Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Look at Paul, unsa iyahang ending, putlan siya ulo tungod sa gospel. Pero wala gyud niya talikdan ang Ginoo. Hikwaan siya og iyahang freedom, priso biya siya. Hikwaan sa iyahang kinabuhi. Pero ingon niya, dili nako ikaulaw ang maayong balita. Dili nako ikaulaw ang ako ang testimony kang Jesus, kay mauni ang gahom nga magdala og kaluwasan sa tanan nga mutuo kaniya. Nay mutuo diari kang Jesus. And that imong testimony igsuon pwede at ato nang i-share sa uban. No? May igsuon, do not allow fear to silence us. We cannot allow nga ang kahadlok pahilumon ta, because the world still needs the gospel, the good news. The world needs Jesus. Kabalo mo, isa sa ako ang during intercession every Monday, Tuesday, Thursday dari. Pag abot na gani sa Pilipinas, ako yung prayer, Lord, ikaw ra gyud amo ang solusyon, wala nay lain. Sa tanang mga issue, Lord, sa amo ang society, ikaw ra gyud ang solusyon. Ang atong pamilya, ang ato ang mga komunidad, ang ato ang trabahuan, mga eskwelahan, sa mga nag-eskwela, itong mga silingan na ginahanglan yun na kang Jesus. Ayaw i-allow nga isa lang ka painful nga experience, ma-stop na ka sa imuhang calling. Ayaw i-allow nga ang criticism silence your calling. Do not allow nga ang rejection
make you hide ang imuhang faith. Do not allow disappointment to stop you from serving. Because Jesus sustains us. Suffering should not silence our witness. Amen? Like sa mga apostles church, they keep going. Like Stephen, padayon gyapon siya tan-aw diha kang Jesus. Now, ang question is, asa ka karon gusto sa Ginoo nga magpabiling matinud-anon bisan pa og lisod? Balikon ako. Asa ka karon gitawag sa Ginoo nga magpabiling matinud-anon bisan pa og lisod? Ayaw lang, dili lang bitaw nato huna-hunaon permanente ang ato ang problema. Huna-hunaon sab nato kung unsaon nato pagpasidungog kang Jesus taliwala aning mga butanga. Amen? Church, kung ang obedience nag-cost sa imuha something, remain faithful. Kung ang imahang suffering has made you bitter, remain or look to Jesus again. Kung ang imuhang fear, gipahilom ka, ask the Holy Spirit for courage. Amen? Kung ang disappointment, gitintal ka nga mo stop na ka from serving, padayon lang gihapon diha sa Ginoo. Amen? Ang mga apostles, nag-rejoice sila because they had been counted worthy to suffer for the name. Wala sila ni undang og preach, og wala sila ni talikod kang Jesus. Kabalo mga igsoon, ang pangutana karon dili kung nagtuo bata kang Jesus. Ang pangutana is magpabilin batang matinud-anon kaniya bisan pa og mahimong lisod ang pagsunod kaniya. Mao na ang question. So this is the last verse, ingon ni Paul, I consider that our present suffering are not worth compare with the glory that will be revealed in us. Murabag, kanay mo ang katong giagian karon, wala ra kayo na compare sa mga sa nagpaabot sa atua pag-abot sa panahon. Ang atong suffering is temporary, pero ato ang reward diha kang Jesus is eternal. Jesus is worthy sa ato ang obedience, sacrifice, ug ato ang tibuok kinabuhi. Sa katapusan, mga igsuon, kung masabtan nato ang bili, ang the worth of Jesus, we can remain faithful to Him even when suffering or following Him cost us something. Amen? And that is the message karon sa ato, worthy to suffer for His name. Amen? And that is His word. Let us pray. Let's just close our eyes. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord God, for your word. Lord, you are still worthy, Ginoo, bisan sa amo ang mga sufferings in life, Lord God. Hallelujah. You are still worthy, God. Hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy. Let us all stand. This alabaster jar is all I have of worth.
I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far, amen? More precious than the oil, the sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. And here I am, giving every heartbeat for your glory. You are worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Lord. And worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. This time that I have left is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've little strength, and though my days are few, you give your life for me, so I will live my life for you. And like you spilled your blood, I spill my heart, and as an offering to my King. And here I am, take me, and as an offering. And here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Lord, salamat kay Ginoo. Walay bisan, Ginoo, sa among mga kalisdanan, Lord God, ang makakumpara, Lord God, sa imong giagian dito sa cross, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, God. Salamat, Ginoo. You are worthy sa tanan namong pagdayeg, sa tanan, Ginoo, sa tibok namong kasing-kasing. You are worthy, Lord. Salamat, God. To build the glory in Jesus' name. Amen.